Hi mga ka-artilo, tayo po ngayon ay magsasangag ng cacao beans para sa gagawin namin ditong tsokolate na locally named tablea. At ito ay mula sa mga inipon kong cacao bean o buto ng cacao mula sa panahon ng tag-ulan. Noong tag-ulan kasi ay namunga rin ang aking cacao at siyempre iniipon ito dahil hindi naman biglaan ay marami kaagad. Sunod-sunod ang pagbunga nito. Mula September ay nakapagsimula na ako sa pag-iipon hanggang Disyembre, hanggang Enero, Pebrero to March. At kaya dumami ito at pinagtsagaan kong ibilad kapag umaaraw. At kapag di naman umaaraw, ang ginagawa ko ay nilalagay ko ito sa butas-butas para madrain o matuyo. At kapag meron namang pagkakataon ay isinasangag ko ito temporary, pero hindi pa yung lulutuin ng diretso, yung pinapatuyo muna ito sa parang imbis na ibilad mo dahil nga tag-ulan ay sinasangag ko muna para matuyo. Ngunit kapag di ko naman na sangag ay dinidrain ko muna at nilalagyan ko ng asin para hindi siya malanggamin o lapitan ng anumang insekto hanggang sa matuyo. At kapag tuyong-tuyo na ay aking inilalagay sa isang lalagyan. At kapag dumating naman ang araw ay binibilad ko ulit para tuyong-tuyo. At sa ngayon dito muna ako magsasangag sa traditional o conventional kuan na ang gatong ay mga tuyong mga sanga ng kahoy. Dahil sa mahal ang gasolina ngayon, siyempre mahal din ang LPG. At dito nga ako paparikit ng apoy. Imbis na 3 bato ay 2 hollow block at lalagyan ko ng kabilya ng bakal para sa malawak yung lagayan ng mga gatong at hindi siya maaso at siya ay magdikit talaga ng magandang apoy at dahil tuyo namang kahoy. At yun ang ginagawa ko kapag gusto kong makatipid sa LPG, lalo na ngayon ay mahal ang gasolina dahil sa crisis ng laban ng Israel at Iran, USA. At sana nga ay matigil na itong labanan na ito dahil maraming naipiktukan lalo na yung mga tao sa iba-ibang dahilan, larangan tulad ng transportasyon, mahal ang gasolina at lahat ng mga necessities ay nagmamahala na rin maliban sa tao. At ito ay kailangan mga tuyong sanga lang ng kahoy at pati yung mga baon ng nyug na tuyo ay maganda pang gatong siya. At syempre tiyaga kapag ganito ang gagamitin mo, hindi yung automatic na katulad ng sa LPG na talagang pag ganitong madali. Ito ay mga bunot ng pati ang pang-parkit niya ay lalagyan mo ng tuyong bunot ng balat ng nyug. At pati yung mga tuyo na bamboo, mga kawayan ay maganda rin siyang pamparkit kapag tuyong-tuyo. Tingnan nyo, akin na siyang para tatambakan ng maayos para sunod-sunod na siyang mag-ignite. At syempre, gagamitan natin ng lighter. Ito, tingnan nyo. At ito naman ang lalagyan ng pandesal na papel na pinaka-pamparikit ko. Ilalagay ko dito sa inayos ng mga sanga. Kaya lang marunong ka lang mag-ayos para kapag nilagay mo, automatic siya ay magdidikit. Magririkit na talaga yung apoy. Sunod-sunod. At ito, isunod mo yung baon ng nyug. At maganda rin itong panggatong. At siyempre ito yung kinagista namin noong kami maliliit pa. Wala pang LPG dito sa aming lugar. Ngunit ngayon ay meron na. Kaya gumagamit na lang kami ng mga ganitong conventional, mga sinaunang paraan sa pagluluto kapag ganito na nais din namin kasi makatipid sa LPG lalo na ngayon mahal ang gasolina. At ito nga ang ginagawa ko habang nag-ignite na siya, habang meron ng apoy ay patuloy kong lalagyan ng mga pampadikit pa para patuloy hindi siya mapatay. At saka lalagyan ko ito ng tinatawag din sa amin na katatawaan. Ang katatawaan ay yung pampatibay, pampatagal ng apoy o ng baga. Kailangan iyan ay malaking sanga ng kahoy, mas malaking ngunit tuyong-tuyo yun. Kahit maalis na ang apoy ng maliliit na gatong ay magpapatuloy ang baga ng malaking sanga. Ngunit meron pa rin naman ako ditong kuha
kuko, ano tawag yun, yung maliban dito sa sanga na malaki, nakatatawan, yung kukulamber pala na mga sobra sa Ayos na, oh. sobra sa mga ginamit na gamit sa paglalagay ng forma ng pagsisemento. Mga maikli na lang na kaputol na lang na kukulamber na bulok na at maikli lang, pwede na siyang igatong. Maapoy din siya dahil tuyong-tuyong na siya, ngayon ay tag-araw na. At ito ay akin ang ilalagay na kapag meron na siyang baga. Hindi kasi pwede na panggatong ang napakaraming apoy. Kapag kasi magsasangag ka ng kakaubin, hindi o kahit kape, hindi mabuti yung sobrang apoy. Kailangan yung sa preheat pwede. Kapag uminit na ang kawali, pwede mo ilagay pero wag mo siya masyadong padamihin ang apoy dahil baka sa sobrang init yan ay matutong, hindi maganda. Kailangan hinay-hinay lang yung init. Kaya tamang-tama kapag meron na siyang, padamihin mo muna ang baga. Dahil kapag may baga na, kahit kaunti na lang ang apoy, tamang-tama na yan sa pagsasangag. Sa una pwede. Pero kapag matagal na ay matututong yung kakaubin mo, mapait na yun. Mapait naman ang tsokolate pero masarap kung katamtaman lang. Kailangan golden brown, pwede mo siyang tanggalin. Parang yung pinakabalat niyan na parang iparin kumbaga sa palay. At ito nga ang aking unang nilagay dahil mga nakailan din akong siguro mga ilang salop din ang naluto ko ngayon dahil sa naipon. At nadagdagan pa ng galing sa aking pamangkin na sinabi niyang isabay na rin na lutuin. Siguro mga nakatapong bilao ako. Bilao at nung ititimbang sa siguro sa kilo, mahigit mga kasi ang 4 na kilo yung pinakasukatan yung gatas ng lata. Ito at luto na. Ang 4 nun ay 1 kilo. So siguro ang na luto ko ay nasa mahigit na 4 na siguro mga mahigit 4 na kilo. Kaya medyo marami-rami rin. Nung mangangailangan ito ng marami ring asukal. At mapapansin nyo na mahabang aking mga pang-adjust ng apoy ng mga gatong. Lalo na yung kutsara na ginamit ko ay napakahaba. Kasi siyempre, pag ganitong uri ng pagluluto, napakainit talaga ng apoy nito kaysa LPG. Kailangan yung kutsara, yung pinakasandok mo ay dugtungan mo. Kaya yung sandok ko nito na gamit ko ay nilagyan ko pa ng pangdugtong na stick para malayo ako sa apoy dahil siyempre makakasira yan sa health. Kumbaga baka ikaw ay masobrahan sa init, kailangan malayo rin, ingatan mo rin ang iyong sarili. Kaya yun ang ginawa ko at ito nga ay niluluto ko na. Dami sinagyan mo? O, tinigiran mo? Oo. Sunset bleeding over the buildings. I see your face. Makes me feel like a million shillings. That's a lot of space. I never knew I could feel this way. Like summer every day. Can't erase what you know from me. Can't erase, can't you see? You're the sun rush of me.
ito na nga, makikita nyo, ito na nga yung binilog na sa tinatawag na dito sa amin ng tableya. Pagkatapos na pabalatan yung sinangag, ay dadalhin mo na sa pagbilingan at para ma-powder. At kapag na-powder niya, ay siya para siyang liquid na at liquid na malagkit. Hahaluan mo lang siya ng asukal at bibilogin na parang ganito. At ito na nga yung outcome finished product. Yan, ito naman yung hindi pa nabibilog powder. At talagang napakasarap na tsokolate ito. Kaya tingnan nyo. Meron ding molde na pwede gamitin kung ayaw mo ng bilog na bilog. Na kamay lang ang pambilog. Ito ay molde. Yan. Iba dito sa mga bilog na hugis. Yung parang oval siya na flat. Ito naman yung isang ori na hugis ng tsokolate. Ito traditional talaga. At meron ding pusa na makikita. Tingnan nyo. At sa baba ng sahig. Yan ang pusa. At ito naman ay ang tsokolate. Additionally called tableya. Tulog ang pusa. Tingnan nyo. At sige, hanggang sa muli mga ka-earth pillow. Magandang hapon pusa.